Papuri at pasasalamat po, o dakilang mapagmahal, sa 13 taong nagdaan. Salamat po, Ama, sa buhay na pahiram mo, sa buong taong, 13 taon na pahiram mong buhay, kalakasan, kalusugan, pagtitibay, mga biyaya at pagsubok na niloob mo sa buong taong nagdaan. Nawa po sa nagdaang darating itong taon na ito na 2014, kayo pong manguna't maghari sa bawat isa sa amin. Nawa po, Ama, sa mga sandaling ito, sa oras na ito, pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu Santo, kung ano man po ang nunukal sa mga magbabahagi sa araw na ito. Kami ay iyong gabayan at patnubayan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, bagamat mga iilan-ilan lamang po tayo, subalit kay palad po ng tumugon sa panawagan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Wala man po akong magbabahagi na nakatala sa araw na ito. Ang una ko pong tatawagin na magbabahagi ng awit ang ating minamahal na kapatid na si Nanay Mirna Ganda. Purihin ang Ama, maraming salamat po. Hindi na po ako magbabahagi sapagkat nakapagbahagi na po ako kaninang umaga. Muli po, para sa ating lahat, sa mga kapatid nating sumusubaybay through internet, nawa po ang bawat karampot na naiaalay ng sino man sa ating mga kapatid na tumitindig sa harapan ay maging inspirasyon para sa inyo, sa inyong buhay, pananampalataya. At gayon din po ako. Salamat po. Kung paano sa panimulang araw na ito sa 14 na taon na pag-aalay, pag-aakay ng ating Panginoon. Kung sa dating buhay, tayo'y hambing sa tupang ligaw, ngayon ay tuwirang pininpin na tayo ng Panginoon sa dakong ito. At maging saan dako, kapag niloob ng Ama na pagharian niya tayo nagpasakop sa Kanya, di na po tayo maliligaw. Anak, muli ang awiting ito, naway makapagdulot ng sigla, saya sa puso ng bawat isa at nawa muli ay namnamin natin ang nilalaman ng awiting ito. Malapit na naman lubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalaya. Sa bawat sandaling darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala ito kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang likaw. Malapit na namang lumubog ang araw,
dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. 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 Thank you, Lord. Maraming salamat po kung paano sa dating buhay, ligaw na ligaw nang dahil sa kagandahang loob mo, pininpin mo kami at kinalong mo. Amen. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Nanay Mirna. Katotohanan po, kung si Kristo ay wala pa sa inyong buhay, para kang tupang ligaw. Opo. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si Ellie Torla. Isang magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Tunay pong masurpresa ang Panginoon. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat. Muli na naman pong sa pagsapit ng ikalabintatlong anniversary natin, akin pong nasilayan pong muli. Kaya sa pagharap po dito sa dambana, sa tuwi na po, sana ang gusto ko pong awitin sa oras nito ang walang hanggang pasasalamat.
Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Apo Conching. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa walang sawang paggabay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo kami. Salamat sa mga taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo, pasasalamat sa'yo, walang hanggan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang nais po ng ating Ama ay ating siyang papurihan, pasalamatan sa bawat segundo, minuto ng ating buhay. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si Marie Alejo. De la Cruz po, hindi po.
2014 lang, nagbago na apelido ko ah. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Hindi po ako magbabahagi kung di, nais ko lamang pong ibahagi kung ano yung pinabatid ng ating Panginoon sa aking kaisipan. At ganun din po pala ang mahal na Apo Kunching, nung sinabi ko po sa kanya, yun din po ang bahagi sa kanya na nais ko lamang pong ibigay sa inyo. Kasi po nung linggo po ng gabi, habang nag-aayos po kami ng dambana, ng bulaklak po, nung inaayos po namin yung adoration chapel, adoration room, ang sabi niya sa akin, nung naikabit na namin yung mga bulaklak side by side, tsaka yung pong handog, sabi niya, anak, sabugan mo ng bulaklak ng mga petals ng orchids, ang lapag. Sabi ko, bakit po? Sapagkat ang dakong ito, sagrado, sabi niya, na hindi pwedeng matungtungan. Nagpigtas po kami ng white orchid, sinabugan po namin yung harapan. Ngayon, gustong-gusto pong magpa-picture ni kapatid na Josie, subalit pinigil niya sa kanyang sarili sapagkat yun nga po yung sagrado, nagpicture. Sige lang po, yun po. Hanggang umuwi na po kami, ganon, nawala na po sa kaisipan ko na ganon. Hanggang kagabi po, yun na naman po ang inano sa aking kaisipan, anak, sabihin mo sa kanila, sa mga kapatid mo na, ano ba ang adoration room? Hindi baga ang adoration room kung saan ako nakikipagniig sa inyo? Sabi niya po. Sabi ko, opo. Ang adoration room ay isang sagradong lugar na hindi pwedeng pasok ka ng pasok nang wala kang ginagawa, kundi iyon ay isang lugar kung paano ka nakikipagniig sa ating Panginoon. Kung paano yung mataas na pagrespeto mo sa Kanya, sa pakikipagniig mo sa Kanya, mag one-on-one kayo. Hindi yung pasok, yung pasok lang po ng pasok. Sabi ko, opo. Hanggang kanina po, hindi ako mapakali doon nung nag-meeting po ang mga kaps at alagad. Mayroon pong tutungtong doon kasi po naka-elevated po yun nung siguro mga 4 inches. Binabawalan ko po sila, uy, huwag kayong tumungtong dyan kasi sagrado yan. Tapos po, nung natapos po yung meeting, tinanong ko po, Apo, bahagi po kasi sa akin nung nag-aayos kami ng bulaklak, pinalagyan po sa akin ng petal sapagkat yun daw po ay sagrado, hindi pwedeng tugtungan sapagkat hindi pwedeng maglibel ang tao at siya. Oo kapatid, binahagi din sa akin yan, kaya nga hindi ako tumutungtong din dyan sapagkat yan ay sagrado. Apo, pwede ko po bang sabihin sa kanila habang wala pa po yung glass na harang doon sa pagitan ng steps po para hindi na direktang nakakapasok sa loob ng yung para po bang kay Lord of Pardon, saka sabi niya, kapatid, sige. At saka sabihin mo na sa kanila na binahagi ng Espiritu sa akin, sa katahon ng mahal na Apo Kunching na hindi na pwedeng pumasok-pasok doon. Kundi papasok lang daw po tayo doon kung tayo ay makikipagniig sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ang lahat po ay ibinibigay ang tama at marapat sa atin. Kasi po, pang-14 na taon na natin ngayon, umpisang ngayong araw na to ang nilalakbayin natin. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, ang lahat tayong mga anak niya, ay lahat ay maging maayos ang ating lahat ng gagawin para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, habang wala pa pong glass na ilalagay doon sa pagitan na yon, hanggat maaari daw po ay, kung pupunta tayo doon, mananalangin na lang po tayo, hindi na tayo pwedeng pumasok-pasok doon na maingay. Kasi nga po, ang dakong adoration room ay sagradong lugar kung saan tayo nakikipagniig sa ating Panginoon. Magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po kung ano po ang atas ng ang banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching, dapat po nating igalang. Ano po, maraming salamat po. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si Mami Beth. Magandang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Hindi po ako magbabahagi. Magsususog lang po ako sa pahayag ng ating kapatid na Marie. Na ito po, banal na lugar din po ito, Yun po yung natutunan ko na once daw po na tayo ay pumasok na sa anumang 3 pintuan ng dambanang ito, pakita na daw po natin yung respeto natin sa Diyos na hindi natin nakikita, subalit dito ay nananahan. Kaya nga po, dito po sa
pagtapak ng ika-14 na taon ng ating samahan, siguro po, hindi po ba, pag dumarating ang New Year, meron po tayong tinatawag na mga resolutions. Ano po, tinuturing ko po yung araw na to simula pa kahapon na New Year. Kasi po ito po yung mga unang araw patungo sa ika-14 na taon ng ating gawain. Nawa po, kung gagawa po tayo ng mga resolution sa pagpasok ng ika-14 na taon na ito, isama po natin yung pagbibigay ng respeto dito po sa ating dambana. Amen po ba yon? At ano-ano po yung kaparaanan na nakikita ko po, patawad po Ama sa aking makasalanang mata, sa nakikita ko po, dapat po, pag pumasok na po tayo dito sa banal na lugar na ito, kung ikino-consider po nating banal, sana po wala na pong kwentuhan. Mapakatagal na po itong ikinokorek, pero hindi po matupad. Sorry po, hindi lang po mga pasyente, hindi lang po mga tagasunod, maging sa mga alagad din po, kumisan po, nakakalimot po tayo na dapat po talaga ang hinihiling ng ating Panginoon. Once na tayo po'y pumasok dito sa banal na lugar na ito, kailangan na po, talaga pong hinihingi po niya, complete silence, na hindi po natin nagagawa. Amen po ba? Meron po bang tutol sa sinabi ko? Taas lang po ang kamay ng tumututol. Kung meron po kayong pag-uusapan, narinig ko po ito sa banal na espiritu Huwag daw po nating gawing katwiran na pinag-uusapan naman namin ng Panginoon Hindi daw po yan excuse. Ang sabi po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kahit na ang Panginoon pa ang pinag-uusapan, subalit oras na ng banal na gawain, mag-set aside na lang kayo ng different time, different place, para po mapag-usapan ninyo yung gusto nating pag-usapan. Kaya po ba nating gawin yun? Kaya po kaya nating gawin na once we enter, ito pong banal na dambanang ito, observe na po natin yung silence. Lalo na po sa mga alagad, dapat po tayo maging huwaran. At ganun din po sa mga caps, dapat po'y maging huwaran tayo na tayo po yung sumusunod sa number 1 na hinihiling ng Panginoon sa banal na lugar na ito. Pangalawa, pag dumadaan po tayo dito sa gitna, wala man po physically ang ating Panginoon, subalit ang presensya siya ay nandito, mag-genuflect daw po tayo dito pag dumadaan tayo dito sa gitna. Ano po ibig sabihin ng genuflect? Yung pong iniluluhod, yung isa sa ating tuhod, yung kanan tuhod, bilang pag tama po yung ginawa ni kapatid, ayan po, kitang-kita ko po si kapatid na dumaan dito sa gitna. Hindi lang po siya nag-genuflect, with matching sign of the cross pa po yung ginawa niya. Kapatid, congratulations, kayo po. Habang sinasabi ko po yung tamang gagawin, tamang-tama po dumaan kayo, lumuhod kayo sa may gitna at gumanyan pa kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dapat po yung mga simpleng sign of respeto na dapat po nating ipakita sa ating Panginoon. Meron pong isang kaganapan na hindi ko makakalimutan. Ito po yung naganap kay Tita Cecil. Kasi po, yung pong mata ko talaga pong malikot Hindi ko po alam kung nagkakasala or what. Noon dati po, pag po inawit yung ama namin, ang ginagawa po ni Tita Cecil, yung Bible, nilalagay sa ibaba. Tama po ba ako? Nagkaroon po ng pahayag ang banal na espiritu sa aking kaisipan na hindi marapat. Sapagkat ang Bible ay banal. Ano po bang tawag doon? Banal na aklat, Holy Bible. Bakit daw sa nilalapag dito sa simento? Kaya ibinahagi po sa akin yon. Hindi ko naman po masabi kay Tita Cecil. Ayoko din po kasing ma-offend. Alam ko pong iniisang karuwagan na pagtutuwid, so bakit hindi ko masabi sa kanya. One time po, siguro po'y talagang kaloob na ng Panginoon, nung nasa itaas, sabi ko, ay Tita Cecil, alam mo yung ginawa mo, yun yung matagal na sa akin pinababatid ng Espiritu na hindi ko masabi sa iyo. Salamat at ginawa mo. Kasi po, dinaya po ako ng paningin ko. Dinaya in a positive way. Na ang pagkakatanaw ko po,
nung umaawit ng ama namin, yung aklat, yung Holy Bible, hinawakan niya at hindi niya ibinaba. Nung pala, parang nabulagan lang ako, but actually, ibinaba pala niya. So sa madaling salita, nagkaroon ako ng pagkakataon na batiin ko siya sa ginawa niya dahil yung Bible, hindi niya ibinaba dito sa lapag, kundi hinawakan niya. Iyon po pala ay kaparaanan ng Panginoon para mabanggit ko na sa Kanya. Kaya po nang binanggit ko sa Kanyang gano'n na sinabi ko ito'y matagal nang binabahagi sa kaisipan ko, subalit hindi ko masabi sa iyo, from the time on po, hindi na po niya ibinaba ang Biblia dito sa ibaba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tungkol po sa sinabi ni Tita Marie, nakita niyo po yung ating adoration. Sadyang nagkaroon po talaga ng total makeover. Napakaganda po ng ating adoration room. Room po yun, hindi po yung chapel. Ito po yung chapel natin, ito po yung adoration room. Ano po bang ibig sabihin ng adoration? Nanggaling po yun sa salitang adore. At ano po ang ibig sabihin ng adore? Meron po bang nakakaalam nung ibig sabihin ng adore? Yung po yung parang highest form of respect, pagsamba na maibibigay natin sa ating Panginoon na doon po siya nakatalaga sa tinatawag na adoration room. Ang adoration room po, sa mga napasok ko na, lalo na po sa Baliwag, nakakapasok po ako doon manaka-naka, nararamdaman ko po yung sacredness ng lugar. Ewan ko po yung ibang nakapasok na, kung yung naramdaman ko, yung naramdaman din nila. Naramdaman ko yung pagiging sagrado ng lugar. Although ito ay sagrado, pero parang mas mataas po yung level ng pagiging sagrado ng adoration room. Kaya po, please lang po, huwag niyo pong ginagamit yung adoration room para maging room na makipagkwentuhan kayo. Nagagana po ito nung nakararaang panahon na merong mga nagkukwentuhan doon sa loob ng adoration room. And sad to say, meron din pong iba na hindi nakapag-charge sa bahay, doon nagcha-charge ng cellphone sa adoration room. Patawad po, aming dakilang Ama. Tanggalin na po natin yung mga maling gawa natin. Ipakita po natin yung highest level of respect na maibibigay natin sa Panginoon kung tayo ay makikipagniig sa Kanya doon sa adoration room. Ang Panginoon po, pwede po tayong makipagniig kahit saan. Amen po ba? Sapagkat meron po tayong sinasabi na God is everywhere. God is omnipresent. Ang ibig sabihin, kahit saan, nanduroon ang Panginoon. Depende na lang sa puso mo yung pagtanggap mo sa Kanya. Yung pong adoration room, kakaiba, sapagkat sadyang ginawang napakatahimik. E paano po naman? Yung iba'y minimiting, alam niyo po, maraming nagmimiting makapasok dyan eh. Na maraming nagmimiting makapasok. Sad to say po ulit, meron po akong isang kakilala na nagmithi na makapasok. Pero ito po yung komento niya na sinabi sa akin. Alam mo, Mami Beth, ang tagal kong miniting makapasok sa adoration room. Talagang excited ako na makita ko anong itsura. Ang sarap palang manalangin doon. Parang abot tainga mo na ang tainga ng Panginoon. Kaya lang, Mami Beth, merong mga tao doon sa loob nagkukwentuhan. At ang nakalulumbay, mga kapatid kong alagad, hindi ko po kayo inihuhulog. Hindi ko po kayo inilalaglag. Eh ang kanila pong pagkakasabi sa akin, may mga alagad daw po na doon pa nagkukwentuhan. Totoo po ba yun? Tanggap niyo po ba yun? Tanggap niyo po ba yun? Tanggap niyo po ba? Totoo po bang nagaganap yun? Totoo daw po, ayan, may mga nakakasaksi na nawa po sa pagbabago sa makeover ng adoration room, isabay po natin yung makeover ng ating sarili. Sapagkat nakakahiya po sa Panginoon, Tita Pearl, tandang-tanda ko po ito, na ito po ay, alam ko po na pinag-ata sa inyo, na meron po tayong dapat na sunding patakaran, na pagdating ng 12 o'clock, kung maaari, ibigay na natin yung adoration room
solo ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ito po'y naipaliwanag na pag ang Apo Kunching nag-iisa doon sa adoration room sa time ng 12 o'clock, 30 minutes bago magsimula ang ating gawain. Kung ako po'y nasa katayuan niya at ako'y nag-iisa doon sa isang napakasagradong lugar, hindi po ba makakakonsentrate ng buong buo ang ating mahal na Apo Kunching? Yun po yung dahilan kung bakit pagdating ng 12 o'clock, ipinapakiusap na huwag nang pumasok. Pero si Tita Pearl po ay hindi rin po nagampanan solidly yung atas na ibinigay sa kanya, sapagkat meron din pong mga kadahilanan na hindi ko po pwedeng ipahayag sapagkat hindi naman ako si Tita Pearl. Meron pong kadahilanan kung bakit hindi po siya maka-stay dito, kasi po ang pinag-usapan po namin noong mga panahon na yun talagang siya lang po yung allowed doon para po antabayanan yung paglabas ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit hindi rin po nagkaroon ng kaganapan. In short, mga kapatid, huwag po kayong magdaramdam ha. Meron po ba akong naging kalabisan? Mother, may naging kalabisan po ba ako? Sana po hindi ako naging malabis. Kundi ito po ay isa lamang pagpapaalala para po ma-maintain natin yung holiness at sacredness ng dambana na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nawa po, ang akin pong naging pahayag ay maging bukas diwa, bukas kaisipan, upang yung mga mali nating ginawa, lalo na po nung nakararaang taon, ngayong 14 na taon na sabi ng banal na Espiritu, ang 5 daliri, ang kamay ng ating Panginoon ay nakalahad na sa atin. Abutin na po natin ang tama sa pamamagitan po ng paggawa ng mga bagay na magiging kalugod-lugod sa Kanya. Meron pa po palang isa. Okay lang po kung talagang napakaraming tao. Ang pahayag po kasi, binahagi din sa akin, ito daw pong lugar na to, yan ito po, papataas, consider din pong sacred. Kaya po, hindi po pinahihintulutan noon in-announce na wag na uupo dito, lalo na po pag may oras ng gawain. Subalit, sa mga okasyon na napakaraming tao, hindi na po maiwasan. Amen po ba? Subalit hanggat maaari, sacred po yan. So katulad po ng sinabi ni Tita Marie, na wag nang magkuhanan ng mga selfie doon sa adoration. Wag na po, irespeto po natin. At dito rin po sana, sacred po kasi yan Narinig ko po kasi sa pare, ito daw pong table na to, napaka-sacred daw po niyan. Meron po tayong 2 ambo, nakikita niyo po ba? Ito, saka yung nasa kabila. Dito daw po ipinapahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya po yung pagkapahayag ng banal na Espiritu, ang mahal na Apo, never ko po siyang nakitang tumayo doon. Lagi po siya dito. Sapagkat yun po talaga ang naaayon sa batas ng simbahan na lahat ng pagpapahayag ng salita ng Diyos dito. At ang lahat ng mga announcements, mga ano pang bagay doon sa kabila. Kaya po magkaiba medyo elegante po ito sapagkat dito ipinapahayag ang salita ng Diyos. Nawa po yung mga kaunti kong pahayag, hindi po nagdulot ng pait at sakit sa inyong kalooban, kundi nagmulat sa ating kaalaman kung papaano ang ating dambana ay magkakatulong-tulong tayo sa bawat isa para ma-maintain po natin yung tinatawag na kabanalan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Sa lahat po ng mga tinura ni Mami Beth, katotohanan po na nagmula sa ating mahal na Apo Kunching ang lahat ng pinahayag niya. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si Sheila. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Ayan. Nagulat po ako.
Ayun. Ito pong awit na to ay inihahandog ko po sa kanya sa lahat po ng mga biyaya na natanggap ko po hanggang ngayon. So, this is my way of appreciating lahat po. So, sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, ngayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa aking tatawan at magpapalalang ako yung ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Wayain ang ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba. Ngayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako yung ginigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa hinandog mo sa ating Ama. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating Mother of the House para palawakin po ang ating pananalig, pananampalataya sa ating Diyos na lumikha. Salamat, Ama. Salamat sa iyo. Purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Habang nagbahagi ang kapatid kong si Marie at si Mami Beth tungkol sa paalala, sadya pong dakila ang Ama sapagkat walang pinagkaiba na, sabi nga ni Mami Beth kanina, Happy New Year. Amen po ba yun?
So, pag Happy New Year, pag New Year po, gumagawa tayo ng New Year's resolution ba yon? Kaya habang nagbabahagi po sila, wala akong plano na tumindig, subalit pinakikita po sa akin yung tama nga, yung mataas na antas ng respeto, lalo na higit sa taong ginagamit ng ating Panginoon, ating mahal na Apo, na lalo na dun sa dako roon, sa lugar na yon, sa adoration room, na nais ko lang po ibahagi sa inyo yung karampot na aking naramdaman simula nang ako po ay naging isang alagad. Nung ang ating mahal na Apo Kunching ay hindi pa po siya nakaputi, kahit nasa loob ng kwarto niya, mararamdaman ng Diyos kung ikaw ay nagmimithi na siya'y makaniig sa kanyang katauhan, kahit hindi po siya nakasutana, pagbibigyan ka ng Diyos. Amen po ba yon? Anong nais ko po ituran sa inyo? Walang bali kung gagawin niyo pong kaibigan si Apo Kunching, okay lang naman po. Dahil ganun ang ating Panginoon, kaibigan tayong lahat. Subalit, kailangan mapagmasid at mapagsuri po kayo na sa oras po ng, syempre po, ang ating Panginoon napakabait sobrang bait. Kahit alam po natin na parang nililibel lang natin na bilang taong-tao ang ating mahal na Apo, alam po ng Panginoon yun. Amen po ba yun? Kaya minsan, mithiin man na kausapin ka at ang treat mo sa kanya ay parang barkada mo lang, ay wag ka na maghintay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat bakit ko po nasambit? Simula po na ako ay naging alagad, doon po sa silid ng ating mahal na Apo Kunching, nang yun po ay pinasilay. Kaya ako po ay nagkaroon ng, hindi ko po yung itinataas yung aking sarili, yung respect. Dahil ipinadaan po sa akin sa panaginip, yung kaukulang kung sinong nananahan doon sa kanyang silid, yung dati pong nara po yung palibot ng kanyang silid. Nung time po na yon, dahil hindi pa po siya nakasutana, nakadamit lang po kagaya natin, na madalas lumuluwal na ganito lang po yung damit kagaya natin, mga tao. Nagtanong po ako, syempre po, natural, isasubmit ko yung sarili ko kay God. Kaya tinanong ko talaga sa ating Panginoon kung ano ang katotohanan tungkol sa Kanya. At alam ko naman po, yun ay hindi magiging kalabisan, kundi sabi nga ng ating Panginoon, upang wag kang maligaw o dili kaya'y malinlang, magtanong ka sa Diyos at sasagutin ka niya. Idinaan po yun sa panaginip sa akin, na may isang babae, na naghahanap po sa Kanya. Ngayon, hindi po nakita si Tita Cecil nung araw na yon. So, nung napagtanungan po, ang sinabi po ay, hanapin daw po ako at tumungo ako. Ako ang may karapatan na kumatok sa mahal na Apo para sabihin na may naghahanap sa Kanya. Alam niyo po, hindi ko ginawa na ako'y kumatok sa aking panaginip. Sumilip po ako doon sa pinaka-doorknob na para may siwang po doon, sumilip po ako. Alam niyo po, hindi ko siya nakita. Ang nakita ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nakita ko po, yung sa aking panaginip, nakaputi ng damit, tapos carpet po yun, na kulay, parang light gray, yung carpet na, parang balahibo, nakapanyapak po siya. Tapos napakatangkad. Tapos nakaganyan siya, yung nakasutana po siyang white, yung ganyan. So pagkatapos po nakita ko yun, nagising na po ako. Kaya ko po binahagi, na-remind ko po sa inyo, simula po noon na nagpakilala siya sa akin sa pamamagitan ng panaginip, kahit sa loob ng room ng mahal na Apo, ng mga panahon na yon, nagmimithi po akong makipagniig sa Kanya. Amen po ba yon? Hanggang tuwiran po na pinasila at pinadama, batid po ni Tita Cecil nung andito po kami, na kahit nakapadamit pang tao po siya, nakita ko po na nagbe-blue yung kanyang mata, at nung mga time po na yun ay kahit nakaluhod po siya nakagaya sa atin, niyayakap ko po yan. Dahil hindi ko po siya nakikita na babae, na ganyan, kundi si God. Parang yun po yung aking pandama. Sa mga kapatid, bakit ko po ito ipinahiwatig po sa inyo? Upang lahat po tayo ay makadama kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi man natin siya nakikita, hindi man natin siya mahawakan, subalit sa puso mo, ikaw mismo ay makabubuhay ng ating Panginoon sa puso mo. Amen po ba yon? Kaya sa bawat araw, pag ito po yung mabubuhay sa puso ng bawat isa, ang tingin po natin sa bawat isa si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya mga kapatid,
kung paano po ang pagpasok po ng ika-14 na taon na ipinahayag po ng aking mga kapatid, yung mataas na antas ng respeto po sa taong ginagamit ng ating Panginoon. Ito lang po ang itinatatak ko po sa isip at sa puso ko. Simula po nang ako'y naglingkod. Pag-aari po siya ng Diyos Simula po nung pinili siya, hinirang siya, kinalugdan siya, hindi na po siya pag-aari natin. Amen? Pag-aari po siya ng Diyos na ipinaubaya sa atin upang tayo naman po ay mabigyan ng tama at tumpak na pattern para sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, marami pa po tayong naghihintay na dapat nating kamtin sa dakong ito. Marami pa po mga pangako ang ating Panginoon na mula sa simula na ako po ay naglingkod, lahat po yun ay akin na nasilayan. At may ilan pa na hindi pa natutupad, subalit alam ko po, ipahihintulot ng Ama na yun ay maganap. Amen po ba yun? Kaya yan po ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay nagsusumakit pa rin po na makatupad bilang isang alagad, sapagkat simple lang po, at isa pa po upang patuloy po tayong lumalim sa pananalig doon sa ating tinanggap. Kung nais nyo pong magtanong tungkol kay Apo Kunching, ialay nyo po sa Ama. Huwag kayo sa tao magtanong. Amen? Sapagkat ang tao, pwede rin gamitin niya ng kalaban. At ang hindi gusto ang dakong ito, walang iluluwal na mabuti sa inyo. Amen? Kaya kayo po na, kumbaga sabi nga ng Banal na Espiritu kanina, talinhaga po yung tinuran niya, nabuksan na kayo ng unang magulang. Kung magpapaampun sa iba at plano kayo ampunin ng iba, alam nyo kung ano ang tunay na idilagak at ibinigay sa inyo ang tunay yung magulang, na wala pang nagkaiba. Gusto nyo bang maging lehitimong anak ng Ama? Ihandog natin sa Ama at kakamting kanyang anak niya. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother. Katotohanan po ang lahat ng binahagi ng ating Mother of the House. Pagrespeto sa 4 na sulok ng dambanang ito, mga alagad caps, tagasunod, pasyente, dapat po tayo magrespeto sa bawat isa. Katotohanan po na sa banal na espiritu, wala pong kapatid, kamag-anak, kaibigan, kumare, lahat po sa Kanya ay pantay-pantay. Kung ako po naririto, nakikita nyo, araw-araw kasama ko ang mahal na Apo, kahit po sa adoration, kahit kami lang pong dalawa, nahihiya po ako sa tuwing na gusto po ng ating banal na espiritu ay pagrespeto. Sa tuwing na nga po, pag po magbebendisyon na, tara na po eka. Dagsaan na po din, dagsaan doon, dito. Yun po ay mali po yun. Bilang pagrespeto po sa ating banal na espiritu, pwede naman po tayong 2 linya. Lahat po tayo mabebendisyonan, di po ba? Salamat po sa inyo pong pangunawa. Salamat po sa malawak na pangunawa nyo sa lahat ng nagbahagi na ating mga kapatid na pagtanggap sa kanilang mga tinuran. Salamat po ng maraming salamat po sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo at sa ating minamahal na Apo Kunching. Salamat po. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin.